immediate needs ng mga tao. At ito yung tinatawag na biblical evangelism. At nakita natin sa pag-aaral natin sa ating discipleship training class sa nakaraang Sunday school natin ito, nakita natin na mayroong tama na ayon sa biblical na katuruan kung paano natin ibabahagi ng tama ang salita ng Diyos. At maraming suggestion doon na ibinigay kung paano natin i-share yung Word of God. Of course, ang alam natin, ang pinakasentro ng pag-evangelize ay ipaunawa kung sino muna yung Diyos na itinuturo ng Biblia. Nakita natin na mayroong isang Diyos sa tatlong persona na kung saan ang Ama, Anak at Espiritu Santo. And of course, na-define natin doon na itong one God in three person na ito ay nag-exist mula pa sa eternal. Hindi nilalang, kundi eternal. At nakita natin doon, mga kapatid, na ang Diyos na ito ay nagplano ng pagliligtas. Hindi lamang yung pag-create nila ng mundong ito, kundi yung plano ng kanyang pagliligtas. At nakita natin doon na ang Ama ay pumili na bago palalangin ang sanlibutan. Lahat ng pinili ng Ama ay inilapit at ibinigay niya sa ating Panginoong Jesucristo upang bayaran at akuin at iligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay sa cross. At ang lahat ng pinag-alayan ng panghaliling kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay tinitiyak na i-born again, i-regenerate ng banal na Espiritu. At nakita natin, this is the gospel of God na tinuturo ng Biblia na Diyos na dapat natin kilalanin. Na nakasentro sa tinatawag na gospel of Christ na ang pinakasentro ng tipang ito ay walang iba kundi ang kamatayang pagtubos ng ating Panginoong Hesus. At nakita din natin doon na ginawa niya ito dahil alam ng Diyos kasama sa plano niya na mahuhulog sa kasalanan ang tao na kinatawan ni Adan doon sa Genesis chapter 3. Nang nahulog si Adan sa kasalanan, lahat ng tao ay naging makasalanan. Kung kaya naman, ang kalagayan ng tao, siya ay ganap na makasalanan. Sa English, totally depraved, nakita natin yon. Ganap siyang makasalanan. Di niya kayang iligtas ang kanyang sarili sapagkat siya ay spiritually dead, patay siya spiritually, malibang unang gumawa ang banal na Espiritu sa kanya na tinatawag na pagbo-born again o regenerate sa pagbabago ng puso niya upang kapag narinig ng mga hinirang ng amang ito nang binayaran ni Kristo sa krus 2,000 taon na, ang taong ito ay pagkakalooban ng pananampalataya ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu upang sumampalataya sa Ebanghelyo. So yun yung nakita natin. Ngayon, titingnan natin yung ating paksa ngayon na biblical na paglago at pagdidisciple. May kinalalaman po ang paglago ng church, may kinalalaman po ang paglago ng mga members sa church sa tinatawag na pagdidisipulo. Kung inyong malalaman, bagamat napaka-common sa pandinig natin yung Mateo 28, verse 19 to 20. Ang sabi ni Jesus coming from His mouth, kaya nga humayo kayo at gawin yung mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo at tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung inyo mapapansin, ang pinaka-sentro ng Matthew 28 verses 19 to 20 ay walang iba kundi pagdidisciple. At yung mga dinuktong po doon na humayo at ang sabi, turuan, bautismuhan, ay tinatawag po na mga pamamaraan ng ating Panginoong Diyos upang ang isang tao ay maligtas at ma-disciple siya sa pamamagitan ng pangangaral, pagtuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos, which is in the Bible, na ang message ay walang iba
kundi yung gospel of God, of gospel of Christ. Kaya, lalago ang isang church, lalago ang lahat ng kabilang dito kung naunawaan natin ang salitang pagdidisipulo na walang ibang paraan na pwedeng gamitin sa pagdidisciple kundi Word of God o yung tinatawag na salita ng Panginoong Diyos. Hawak niyo po ang inyong mga handout at sundan niyo po ako. Ang isang mahalagang tanda ng isang malago at malusog na iglesia ay ang laganap na pagmamalasakit sa paglago ng church. Ayon sa nakasulat sa Biblia, ibig sabihin nito ay lumalagong mga miyembro. Lumalago po dapat ang mga miyembro, hindi lang dumadami ang bilang. May ibang pag-iisip na ang isang tao ay maaaring maging baby Christian o yung tinatawag na sanggol na Kristiyano sa buong buhay niya. Pero hindi ho yun ang pinaka-design ng Lord sa mga mananampalataya. Ang paglago ay itinuturing na optional para sa kanila o para lamang sa mga masigasig na tagasunod ni Jesus. Hindi ho ganon ang disenyo, mali po yun. Pero ang paglago, tandaan natin, ay tanda ng buhay. Pagka lumalago po, ibig sabihin po, buhay po. May buhay, may life. Paano po natin ito nalaman? Tingnan po natin ang ilustrasyon. Kung ang isang puno ay buhay, ito ay lalago. Kung ang isang hayop ay buhay, ito ay lalaki. Ang pagiging buhay ay nangangahulugan ng paglago. At ang paglago ay nangangahulugan ng patuloy na paglago at pag-usad hanggang matapos ito sa kamatayan. So maliwanag, ang disenyo ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya ay paglago at pag-usad sa ating relasyon at pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng kaalaman natin sa Kanyang salita na naipamumuhay under the guidance of the Holy Spirit. Inaasahan ni Pablo na ang mga taga-Korinto, halimbawa, ay lalago sa kanilang pananampalataya. Kung bubuksan natin ang 2 Corinthians 10:15, makikita natin doon. At ang mga taga-Efeso ay magiging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. End quoted. Makikita natin yan sa Efeso 4:25 at saka sa Colossus 1:10 at ikalawang Thessalonica 1:3. So nakita natin, the Apostle Paul in the church of Corinthians, in the church of Ephesus, at sa church ng Thessalonica, pinapakita niya doon na lumalago ang pananampalataya ng mga Christian doon. Nakita natin yon at sila ay lubos na nagiging katulad ni Jesus Christ na siyang ulo ng kanyang iglesia. Malinaw naman po yun na ang totoong naligtas, based on 1 John chapter 2, verse 6, yung command na naisulat ng salita ng Diyos doon through Apostle John. Di ba sa 1 John 2:6 sabi, mamuhay kayo katulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Sabi pa nga sa unang bahagi kung sinasabi ninyong nananatili kayo sa Diyos, dapat kayong mamuhay katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. Si Apostle Peter, sinabi niya sa unang Pedro, Kabanatang 2, Talatang 2, mga kapatid, ay ganito, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. If you notice, sa 1 Peter 2:2, may salitang lumago. Nakita niyo yun? Lumago. At paano lalago ang mga mananampalataya? Sa sinulatan ni Apostle Peter, sabi niya, magkaroon kayo ng magkaroon kayo ng kauhawan o pananabik
Sundan niyo po ako sa 1 Peter 2. Sabi doon, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual. Well, alam natin na ang pinapatungkulan ni Apostol Peter dito ay mga bagong mananampalataya. Kung kaya't yung mga mananampalatayang bago, katulad daw ng sanggol, nananabik siya sa gatas upang mabuhay siya. Ala naman hong sanggol na kabud na lamang mabubuhay yan ng hindi pinapakain ng gatas ng ina o yung mga gatas na nabibili. Alam natin there are level of yung tinatawag na diet sa spiritual ng mga bata. Alam natin, katulad na sinasabi ni Apostle Paul sa Book of Hebrew, mayroong pagkain na gulay, matitigas at karne as a process of growth and maturity ng isang tao na hinalintulad niya sa pag-growth ng mga mananampalataya na dapat we are not contented na nakukontento na tayo na sa gatas lang, kundi nagle-level up yung ating desire and maturity sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ni Apostle Peter, simple lang, kailangan nating lumago tayo tungo sa kaligtasan. At merong pamamaraan ng Diyos, and that is His Word, the written Word of God. Nakakatukso sa mga pastor o maging sa ilang mga miyembro natin na sukatin ang paglago ng ating church sa bilang ng mga dumadalo, sa mga nagpapabautismo, nagpapamiyembro at pagkakaloob. Ang ganito ho kasing paglago ay nakikita at nasusukat. Kaya most of the church, gine-gauge nila, sinusukat nila ang growth ng church nila doon sa mga bagay na nabanggit ko. Halimbawa, sa mga dumadalo, sa mga nabautismohan, sa mga nagiging miyembro, at sa nalilikom na pera. Which is hindi ho siya masama. Pero hindi ho yan ang parameter o sukatan ng maturity, kundi bunga lang ito na nagmamature o lumalagong simbahan. Ulitin ko, hindi ho ito masama, pero lahat ng ito ay bunga lamang ng lumalago at nagmamature na iglesia. Yung pong pagkakaroon ng maraming dumadalo, yung mga nagpapabautismo, yung mga nagpapamiyembro, at yung mga nagkakaloob ng ikapu at handog, bunga lang po ito dapat ng totoong paglago ng ating church. Bakit po? Kasi nga, gusto nating maintindihan na hindi ito sapat na basihan para masabi natin na talagang lumalago ang isang iglesia. Kasi yung bagong tipan ay nagsasalarawan kung paano ang Diyos mismo ang nagpapalago ng kanyang iglesia. Di ba sabi ni Peter, ni Paul, sa 1 Corinthians, ang linaw, kami ay manggagawa lamang ng Diyos. Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, sino daw po nagpapatubo? Pero ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Malinaw yan sa pag-aaral natin, di po ba? Ngayon, kung atin lang titingnan, mga kapatid, na malinaw na ang paglago ay bunga ng totoong pagkilos ng Diyos. Sa totoo lang, mapaka-biblical po ng tinatawag na church growth o paglago ng church. Kung atin lang babatayan ang libro ng Gawa, nakita natin na yung 120, hindi siya nanatiling 120 sa Gawa chapter 1. Kasi nung nangaral si Peter, nadagdagan ng 3,000 lalaki. Di mo ba? Nang panahong iyon na naligtas. At hindi lamang po yun. Sabi, malinaw na araw-araw, sabing gano'n, araw-araw, ay idinadagdag sa kanila ng Diyos ang mga naliligtas. So nakita nyo, everyday God added ng mga naliligtas. At nakita pa nga natin, after po na may na-convert na 3,000, ang sumunod po ay mas higher conversion ng mga mananampalataya. Di ba napakagandang isipin na
ang design ng Lord sa church ay nag-go-growth. Hindi ho dapat ito na naging stagnant, nananatili lamang sa paglago niya, spiritually and numerically. Kasi ang gusto nating maintindihan, yung isang puno, kapag may buhay, lumalaki at namubunga. Yung isang hayop, kapag kabuhay, lumalaki po siya. So, pag namatay, hindi ho talaga totoong naligtas yung mananampalataya. Kaya malinaw po sa atin na maiintindihan natin na napaka-biblical na tinatawag na church growth, na ang nakapaloob doon, spiritual growth and numerical growth. Kasi pag nag-growth po yung mga mananampalataya sa atin, siyempre, mag-growth po yung church, nagiging healthy siya. Nakuha niyo po yung punto? So, ibig sabihin po, una, paano ba nangyayari ito? Kung gusto po natin, mga kapatid, na masabi natin na tayo ay nag-growth o lumalago sa ating pananampalataya sa Diyos at kaalaman, dapat may marka ito sa atin ng paglago sa kabanalan. Kasi bakit po? The highest purpose of God, why He saved us, at bakit ka tayo tinawag mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan, based on 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10, ay yung unang binanggit niya sa 1 Peter 1:15. Ang sabi niya, dahil ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. So nakita niyo yun? Sa chapter 2, verse 9 to 10, ang sabi, tinawag niya kayo mula sa kadiliman, tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Pero ano yung pinaka-purpose ng Lord? Ba't niya tayo tinawag? Yung 1:15. Ano sabi niya doon? Dahil ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. So one of the mark na nagmamatured at nag-grow ang isang Kristiyano, ang isang church, ang isang mananampalataya, there is a mark of holiness and sanctification sa buhay natin. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang kabanalan o yung tinatawag na holiness and sanctification? Ulitin ko once again, the mark of a growing Christian, the mark of a growing church, ay meron po siyang marka ng kabanalan, holiness. Bakit? Bigyan ko po kayo ng ilustrasyon. Bakit po tayo minsan, hindi tayo nakakapag-share ng Word of God? Kasi we are not sometimes good testimony sa nakakasama natin. Tama po ba? Kasi yung ginagawa nila, possible na nagko-compromise tayo na baka ginagawa din natin. Kaya tayo, natatakot tayo na mag-share ng Word of God kasi alam natin na magbabackfire sa atin. Pa-share-share ka pa ng Word of God, parehas lang naman din tayo na ginagawa. So, hindi tayo nagkakaroon ng lakas ng loob and faithfulness to be witness sa kanila po. Kasi nga, yung buhay natin ay hindi namumuhay ayon sa kabanalan. Naiintindihan niyo po? Ganun po yun. Kaya, ang pinakamarka ng isang nag-growth na mananampalataya na katulad natin, o nag-growth na church na katulad natin, una sa lahat, meron siyang kabanalan. Pag sinabi natin kabanalan, yung sarili natin, iniiwas na natin sa tulong ng banal na Espiritu, ng salita ng Diyos, sa way of worldly influence and pleasure. Di ba sabi ni Paul sa Romans chapter 12, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa inyo, ako'y nakikiusap. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ano pa ikarugtong ng verse 2? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng pag-iisip upang mabatid ninyo kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Kapag ganun po yung ginawa natin, magagampanan natin ang tinatawag na una, first of all, yung holiness sa buhay po natin. Kaya one of the mark ng isang lumalagong Kristiyano, ng lumalagong isang church, ay may paglago sa kabanalan. At paano ito? Paisundan niyo po ako sa inyong mga handout.
Paano natin malalaman kung ang mga Kristiyano ay lumalago sa kabanalan? Hindi natin ito masasabi base lang sa kanilang kasabikan sa mga gawain, sa paggamit ng mga salitang relihiyoso, o sa pagdami ng kanilang kaalaman sa Biblia. Hindi rin matibay na basihan ang ipinapakita nilang pagmamahal sa church o kumpiyansa sa kanilang sariling pananampalataya. Hindi rin natin masisiguradong lumalago ang isang Kristiyano dahil tila may ipinapakita silang devotion sa Diyos. Ang lahat ng ito ay maaaring maging ebidensya ng tunay na paglagong Kristiyano. We are not against sa mga statement na nabanggit ko sa unahan na ito. Pero, gusto nating makita, mayroon pang mas malalim dun eh. Kaya nga sabi natin, ang lahat ng ito ay maaaring maging ebidensya ng tunay na paglagong Kristiyano. Pero, kasabay nito, ang isa sa pinakamahalaga at karaniwang di napapansing tanda ng paglago ay ang paglago sa kabanalan na nakaugat sa tinatawag na self-denial o pagkakait sa sarili o yung tinatawag na pagtatangi o pagtanggi sa sarili nating kagustuhan. Halimbawa, sa Santiago chapter 2 verse 20 to 24, meron po kasing magandang implikasyon nito sa atin na yung kabanalan ay one of the main purpose o major purpose kung bakit tayo tinawag na church at kung bakit tayo naligtas. Santiago chapter 2 verse 20. Now listen, in James chapter 2 verse 20. Ganito po ang sabi ng Word of God sa 20. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo hangal na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? So, kung meron po tayong totoo na pananampalatayang nakapagliligtas, meron po itong tanda ng mabubuting gawa. At yung good works o yung mabubuting gawang ito ay may sasummarize natin sa tinatawag na kabanalan na meron tayo. Because if we are doing good works as a fruit of our salvation, siniseparate natin, hinihiwalay natin ang ating sarili. Saan? Sa takbo ng sanlibutan. Pagpapatuloy ko po sa verse 21, si Abraham ay kinulugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Jay, makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. So yung tinatalakay ni Santiago dito, kapag totoo tayong may pananampalataya, ang tawag ho dyan sa theology o sa doktrina, saving faith. Yung salitang saving faith, kilala mo yung Diyos na pinapanampalatayanan mo na nagligtas sa'yo, na nakabase sa banal na kasulatan. Tapos, meron kang knowledge, meron kang kaalaman based on the Word of God. Kaya, makikita sa buhay natin yung prutas nito, yung good works nito. And that is summarized yung salitang mabubuting gawa. Now, sa 2 Peter 1, verse 5 to 11, pakitingnan nyo naman po sa bahay ninyo. Ang gusto ko lang i-point out sa atin dito, yung kasabay ng paglago natin sa pananampalataya ay yung tinatawag na paglago sa kabanalan na meron na tayong kakayanan na binigay ng Diyos na tanggihan yung gusto ng laman natin. Ako na? Yung tinatawag na self-denial. Kasi pag sinabi nating self-denial, hindi po pangit yung salitang self-denial o yung pagtatanggi sa sariling kagustuhan natin. Kasi as a Christian, dapat we are now in the authority of Jesus Christ. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ni Jesus. Pero paano nating malalaman na nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ni Jesus? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ngayon, yung application nito sa buhay natin, hindi ko naman po sinasabi na nagagawa natin lahat ito
May mga gusto kasi yung laman natin na hindi po yun yung gusto ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Tama po ba? Na ngayon, dahil nagmamature na nga po tayo sa paglago natin, alam natin hindi nga yun galing sa salita ng Diyos, kahit gustong-gusto natin, nagsiself-denial tayo. Tinatanggihan na natin ngayon. Tama po ba? Nakukuha nyo? So yun po yung gusto ng Panginoon. Kuwari, gustong-gusto mong gawin yung isang bagay na ganito na alam naman natin hindi yun yung gusto ng Panginoon, hindi yun yung nakasulat sa Biblia. Lagi mo sinasabi sa sarili mo, wag mong papairalin yung laman mo. Wag mong papairalin yung gusto mo. Magsasubmit ako sa iyo, Jesus. Magsasubmit ako sa Word of God mo, magsasubmit ako sa Holy Spirit. Ibig sabihin po, nagpe-pray na tayo, na Lord, wag niyo po akong hayaan matukso. Wag niyo po akong hayaan na gawin kong mali na ito. And that is self-denial. That is the mark of a growing Christian. Na natututo ka na ngayon, natanggihan mo yung mga gusto ng laman mo. Tama po ba? Na inaalok ng sanlibutan. Na nakuha niyo po, yun po yun. Kaya ang church ay dapat nakakakitaan na nakaugat sa self-denial, ang church ay dapat kakitaan ng laganap na pagmamalasakit sa paglago sa kabanalan ng mga miyembro nito. Kasi yung word na holiness po, separation po yun eh. Kapag sinabing kabanalan, hiniwalay ka. Hiniwalay ka sa kasalanan, hiniwalay ka sa takbo ng sanlibutan, yun yung salitang tinawag tayo ng Diyos. Okay? Ang pagbaliwala sa kabanalan, katulad ng pagbaliwala sa church discipline, ay nagbubunga ng mga disciples na mahirap akayin sa paglago. Bakit po? Pag sinabi natin church discipline o Christian discipline, ito yung nagre-remind sa atin na dahil nga po may Word of God tayo na sinusunod, we are under the authority of Jesus, meaning we are under the authority of His Word, ng Bible. Meron po talagang discipline sa pagiging Kristiyano natin. Pagdidisiplina sa buhay Kristiyano natin. Di ba? Kuwari, nagkamali tayo, may gagamitin ng Diyos to correct us sa buhay po natin. Si David, nung nagkasala siya, kala niya maitatago niya kay Lord. Sa Samuel po, sa Book of Samuel. Ang ginawa ng Panginoon, dahil binigyan na siya ng maraming beses na na-remind na siya, pinadala niya si Propeta Nathan. Ang sabi ni Propeta Nathan ay ganito, ginawa mo ng lihim, iyahayag ko sa madla. Bakit po? Kasi God first reminded David, pero hindi pa rin siya nagpakorek. So, whether we like it or not, may gagamitin po ang Diyos to correct us. Kaya dito pinakikita yung holiness bilang mga Kristiyano, meron po talagang tinatawag na Christian discipline o yung discipline ng ating pamumuhay. Disiplina ng ating pamumuhay. Because we are under the authority of Jesus Christ in His church, nasa ilalim po tayo ng kapangyarihan ni Kristo bilang kasama sa kanyang katawan na niligtas niya. Ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ako niyo po? At dahil nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diyos at bahagi tayo sa kanyang katawan na may mga namumuno na pare-parehas tayong nagpapasakop kay Kristo, pero nagmamalasakitan tayo sa bawat isa kung may mga nakikita tayo na nakakahadlang sa paglago natin o makakapagpalayo sa Panginoon. Kaya yung Christian discipline na binabanggit dito, bahagi po siya ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos to discipline us. Parang isang pamilya, kung wala kang magulang na gagabay sa'yo at magre-remind sa'yo sa mga pagkakamali natin, di ibig sabihin po, kala natin tama pa rin ginagawa natin. Di po ba? So dito ngayon, pinapakita sa atin, mga kapatid, na tayo bilang Kristiyano, hindi natin pwedeng baliwalain yung tinatawag na Christian discipline o yung Kristiyano discipline ng pamumuhay. Dapat alam natin yung mga hindi na natin dapat gawain at yung dapat na ginagawa natin. Kung dati, parang mga nadadaya tayo sa ganung mga bagay. Pero dahil nga ang pinag-uusapan natin ay Christian growth and church growth ng paglago, dapat malinaw na ang parameter
kung bakit tayo nag-growth because of the Word of God. Because of the Holy Spirit, because of Jesus Christ, at ang message niya ay ang salita ng Diyos na nagsiseparate sa atin sa mga gawa ng sanlibutan. Ngayon, magiging malabo sa mga tagasunod ni Jesus kung ang buhay nakalugod-lugot kay Kristo sa mga churches na hindi sinasaway ang mga kasalanang gawain para itong hardin na hindi man lang tinanggalan ng mga masamang damo o hindi tinamnan ng magagandang mga halaman. Di ba nga, kaya nga yung pagsasaka ngayon, di ba? Bakit ho ba pagka yung bukid natamnan na, kahit nasabihin pa nating binhi siya o tinamnan na siya ng nilipat, tinamnan, bakit yung magsasaka gusto na mapatay yung mga damo? Kasi hindi healthy na nandun sila. Tama po ba? Nakuha niyo punto? Kasi hindi healthy na nandun sila. Kasi kapag nandun sila, kasama ng mga palay, hindi magiging malago ang palay kasi yung dapat na napupunta sa palay, napupunta dun sa damo. In the same way, ganun din tayo. Kapag yung buhay natin, ini-involve natin sa kasalanan ng mundo, sa kasalanan ng sanlibutan, sa halip na yung focus natin ay kay Kristo at ma-absorb natin yung kilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay through His Word, ang nangyayari po, nagkakaroon po ng kadiliman sa ating pamumuhay kasi nga, naaakay tayo ng mga bagay na iyon. In the same way, ganun din po sa bukid, di ba? Kaya, yung one of the illustration dito, para itong isang hardin na hindi man lang tinanggalan ng masamang damo o hindi tinamnan ng magandang halaman. Kahit po sa anumang company, kapag ang rules and regulation ay hindi ina-abide ng kanilang ng kanilang trabahador, may sanction po na ginagawa yung nasa authority nila. Nagiging bad example ka, di po ba? You are not good performer sa mga pagtatrabaho mo. May mga evaluation. Ano yung ginagawa? Binawarningan po sila. So in the same way, sa church po natin, hindi po dahil nagtatanggi tayo, kundi pinoproteksyonan po natin yung buhay spiritual ng bawat isa sa atin because the highest purpose of the Lord bilang mga disciples niya, bilang mga anak niya, ay makita sa buhay natin ang isang marka na nag-grow tayo sa spiritual nating relasyon kay Kristo dahil natututo na tayo na mamuhay sa kabanalan. Meaning, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu, tinutulungan tayo ng salita ng Diyos na ihiwalay na natin ang ating sarili sa mga influences, sa mga worldly ways and pleasure na inaalok ng sanlibutan. And even sa kahinaan ng ating laman, ang gusto niya mamuhay tayo ng may kabanalan. And that is the mark na nagmamature na po tayo sa ating buhay spiritual. Dahil po kulang ang oras, susunod po, itutuloy natin ano ang pananaw sa tama at hindi tama na pag-growth ng church, yung pandandulo. Ang Diyos ay naluluwalhati sa pamamagitan ng church growth, biblical church growth. And I request, sa susunod po na Sunday, maaari po ba na pakidala po yung mga handouts nyo na yan para hindi na rin po ako makapag-print, para makatipid po tayo sa pag-print, okay? So, yun po yung gusto nating ipakita. Is there any question regarding po dito sa ating topic na biblical na paglago at ang pagdi-disciple? Ulitin ko, doon sa preliminary, pasimula pa lamang natin, ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Tama po ba? Sa atin. Siya po ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago ng kanyang salita sa ating mga buhay. At kapag tumubo ito at lumago, at merong nangangalaga na Panginoon at ang banal na Espiritu, meron pong nagiging bunga ito. And the fruit is holiness or sanctification. Meaning, natututo na ho tayo na hinihiwalay ang sarili natin sa mga kasalanan na inaalok ng sanlibutan. May question po ba kayo? Meron pa? Okay, kung wala na po. Kung meron po kayong question, pwede nyo po akong i-message
open naman po kayong mag-message sa akin sa Messenger. Sasagutin ko po kayo. Baka yung iba nahihiya eh. Okay, so sana ho ay natuto tayo through the Word of God. Amen? Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa umagang ito. Sapagkat alam namin na sa aming sariling kakayanan, hindi ho namin kayang iligtas ang aming sarili nang natagpuan niyo po kami noon, kundi nagpapasalamat kami sapagkat isinama niyo kami sa mga pinili niyo, Ama, bago palalangin ang sanlibutan. Hindi niyo lang basta kami pinili, kundi ibinigay niyo kami kay Jesus, isinama niyo kami kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan dun sa cross. 2,000 taon na po ang nakalilipas para akuin at bayaran niya ang aming kaligtasan. Nagpatunay po ang kanyang muling pagkabuhay na meron talaga kaming buhay na walang hanggan. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nagbago ng aming buhay, nag-regenerate, nag-born again, para dalahin niya kami sa pananampalataya kay Jesus noon. At si Jesus ay nagligtas sa amin at Panginoon ng buhay namin. Hindi lamang yon, kundi alam namin na ang Santong Espiritu ay katibayan at tanda ng aming kaligtasan. Kung kaya't itong pinag-aaralan namin na ang tanda ng paglago ng isang Kristiyano ay nararapat na ma-disciple. Sa discipleship, alam namin na walang ibang paraan kundi ang salita nyo lamang ang dapat na ituturo at na ipapangaral, because this is the authority na ninyo, Panginoong Diyos, sa church na ito. Yung salita nyo lamang, Panginoon. Kaya maraming salamat po dahil tinuturuan nyo kami na makita namin ang highest purpose ng buhay spiritual namin. Mag-matured kami sa aming pagiging disciple, sa pagiging isang Kristiyano, at makita sa buhay namin ang pananampalatayang ito na meron na kaming kakayanan na kaloob ng banal na Espiritu na ipasakop ang aming sarili kay Jesus sa kanyang mga salita upang nasa ganon ay hindi na po namin mahayaan na madaya ang aming mga pagkataong binago ninyo sa mga inaalok ng kasalanan sa sanlibutan na pumupukaw ang kagustuhan ng kahinaan ng aming naman. Panginoon, makita po nawa namin na one of the mark of a healthy and growing church ay may mga members at kapatiran na ngayon ay namumuhay sa kabanalan. May your name be glorified and your word continue to speak in us sa puso po ng bawat isa sa amin. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. We have a break.